Hello, this is Mr. Green Shop, ang tenderong vlogger. Sa vlog na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng focus or kung ano yung mga kahulugan ng bawat letra nito at kung paano ito makakatulong sa ating pagsasari-sari store or pagninegosyo. Kaya kung gusto mong malaman, panoorin mo ng buong video na ito. Kaya tara na, sabay tayong palaguin ang ating mga munting tindahan. Sa vlog na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat letra sa word na focus. So bago po ako magsimula sa letter F is gusto ko lang po munang magpasalamat sa lahat po ng nanood ng vlog na ito at sa lahat po ng mga subscribers ko po nanood ng vlog na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat. So ito na po yung first letter, which is F, means focus. So, syempre sa word itself, focus. So, letter F is focus. So, para po mapalago po natin ang ating mga negosyo at yung ating sari-sari store is dapat magkaroon po tayo ng focus dito. So, hindi po tayo dapat na mag-focus sa kung ano po yung ginagawa ng ating mga kakompetensya, kundi mag-focus po tayo sa sarili po nating negosyo. So, pag-focusan po natin at bigyan po talaga natin ng halaga or oras yung ating pagsasari-sari store. So, dapat nating pag-focusan kung paano natin ito ma-manage ng tama para po iwas lugi at iwas pagbagsak po ng ating negosyo. Is dapat din natin pong pag-focusan kung paano po natin ma-attract yung mga customers na bumili po sa ating mga tindahan. So, another po na dapat po nating pag-focusan is yung mga customers natin. Kung paano natin mabibigay sa kanila yung mga pangangailangan nila. So, yun po yung letter F is dapat po tayo mag-focus doon sa mga bagay na makakabuti po para sa ating negosyo. Hindi po yung nakafocus po tayo sa negosyo ng iba. Ika nga, mind your own business. Kaya, yun dapat po nating talagang bigyan ng oras yung sarili nating negosyo at hindi po yung mga kakompetensya natin or nakikichismis lang po tayo. So para po lumago yung ating negosyo is dapat pagpupusan talaga natin ito. So yun yung letter F, which is focus. Ito na po yung letter O sa word na focus. Letter O means observant. Dapat mabilis po nating makikita kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga customers sa ating paligid. Kapag ginawan po natin ng aksyon at binigyan po natin ng solusyon yung mga pangangailangan nila is magbibigay po ito ng malaking sales sa ating tindahan. For example, meron akong tindahan dito. Sa paligid ko marami akong kapitbahay. So lahat ng mga kapitbahay ko po is meron po silang bayarin. Meron po silang mga bills na dapat bayaran. Ang problema is malayo po yung bayad center dito. So, kailangan pa nilang mamasahe, kailangan pa nilang sumakay ng jeep, mamasahe, at kailangan pa nilang mag-aksaya ng oras para pumunta doon. So, yun yung problema. So, kapag hindi ka observant na tao ay hindi mo yun mapapansin na maaari ka palang kumita sa ganong bagay. So, kapag observant ka na tao ay binibigyan mo ito ng solusyon at nakikita mo ito na posible ka palang kumita. So, ang gagawin mo is maglalagay ka ng bills payment sa tindahan mo. So, kapag ganon ang nangyari, so, ibig sabihin may malapit na sila na bayad center. So, ang mangyayari is yung lahat ng mga kapitbahay mo na merong mga bills payment is sa tindahan mo na magbabayad. So, kasi convenient na malapit lang, hindi na sila kailangan na pumunta doon sa bayad center na which is malayo. So, yun. So, ganun po ang mangyayari kapag observant po tayo at madali po nating nakikita kung ano yung mga needs ng ating mga customer sa ating mga paligid. Kaya, be observant po para mas mapalago po natin ang ating mga munting tindahan. Letter C po sa word na focus means customer care. So, dapat meron po tayong customer care. Dapat
pinahahalagahan po natin yung mga customers natin. So for example, nagbibigay po tayo ng mga freebies sa kanila, kahit mga maliliit na bagay lang po is na-appreciate din nila po yan. So ako is meron po akong natanggap na mga lighter po galing kay GTI. So itong mga Winston po na mga lighter. So ang ginagawa ko po dito is binibigay ko po ito sa mga customers ko na malalakas manigarilyo ng Winston. So binibigyan ko po sila ng tig-isa ng lighter ng Winston po. So yun po is pagbibigay halaga ko po sa kanila. So dapat kung ano yung mga freebies na meron tayo na natatanggap po natin sa ating mga supplier ay dapat po nating i-share din ito sa ating mga customers. So para maging masaya din po sila. So yun po yung letter C is dapat meron po tayong customer care po. So, letter U po sa word na focus means undying effort. So, dapat hindi po mamatay-matay yung pag-i-effort natin para sa ating negosyo or para sa ating sari-sari store. So, kapag wala na po tayong stocks, dapat bumili kaagad tayo. Rain or shine man yan, dapat nag-i-effort po talaga tayo para makapag-stocks. So, dapat nag-i-effort din po tayo sa pagbubukas ng maaga. So, minsan, nagko-close na ng 12 AM. So, yun, ganun po is dapat nag-i-effort po tayo para mas mapalago po natin ang ating tindahan at para po mas mapalaki po natin ang ating sales sa araw-araw. So, kapag hindi po tayo nag-i-effort, so, hindi po tayo bumibili ng mga items na nawala na po sa ating tindahan is kapag meron naghahanap ng mga item na yun at wala po tayong na ibibigay sa kanila is magiging sayang po na sales yon. So, posible na pupunta po yun sa ibang tindahan. At kapag nasanay sila na bumili sa tindahan mo at wala yung mga items na lagi nilang hinahanap kasi hindi ka bumili, kasi hindi ka nag-i-effort na bumili, kasi tinatamad ka, so, posible yung mga customers mo ay lilipat na po yan sa iba. Yung mga suki mo ay lilipat na sa iba kung saan yung tindahan na makapagbibigay ng mga needs nila. Kaya sobrang napaka-importante po talaga na hindi po tayo mapapagod na mag-effort sa ating tindahan. So kahit puyat or pagod tayo minsan is dapat chine-cheer up po natin yung mga sarili natin para po maibigay po natin yung mga pangangailangan ng ating mga customers kasi doon po tayo kikita sa mga needs ng ating mga customers. So, yun po yung letter U po, which is undying effort. Gusto ko lang po munang magpasalamat sa iyo dahil umabot ka po sa part na ito. Thank you po sa panonood ng vlog ko po at umabot ka po sa part na ito. So maraming salamat po sa iyo. So ito na po yung last letter po sa word na focus, which is letter S. Letter S means system. So dapat meron po tayong sistema. Yung sistema po natin is yun po yung susundan po natin. Kapag meron po tayong sistema at meron po tayong sinusundan, ibig sabihin magiging organized po yung galaw natin sa ating tindahan or sa ating mga negosyo. For example, dapat magkaroon tayo ng sistema kung paano po tayo mag-pricing. So dapat kapag meron po tayong sistema kung paano tayo mag-price ng ating mga paninda is magiging madali po sa atin yung pag-price ng ating mga paninda. So alam na po natin kung ganitong item is magkaano yung patong. So sa mga inumin magkaano yung patong mo. So yun po, dapat magkaroon po tayo ng sistema para po mas magiging mabilis. So another example po is dapat magkaroon po tayo ng sistema kung paano po tayo kumuha ng profit sa ating tindahan. Kasi kapag wala po tayong sistema at hindi po natin alam kung magkaano yung profit natin sa araw-araw, is posible po kapag kuha lang po tayo ng pera sa ating tindahan, is posible po is malulugi po yung tindahan po natin. Kapag kumuha po tayo ng profit, make sure po na
na exact po yung profit na kinuha natin, o di kaya magkaroon po tayo ng mga safety net. For example, 10% po yung profit margin natin, so ang kunin mo lang is 8%, so merong naiwan na 2%. So yung 2% po na naiwan na pinapaikot po natin is para po yun sa mga, for example, yung mga lugi, kinikit-kit or ninangat-ngat po ng mga daga. So yun, doon na po yun kinakaltas. So yun, dapat magkaroon po tayo ng sistema para po maging maayos po yung pagkuha natin ng pera sa ating mga tindahan. So another example is dapat magkaroon po tayo ng sistema para malaman po natin kung magkaano po yung mga expenses po na lumalabas po sa ating tindahan. So magkaano ba yung mga pera na kinukuha natin para pang expenses po. So dapat alam po natin yun, at dapat meron po tayong sistema kung paano natin i-compute yun. So yun po, sobrang napaka-importante po talaga ng sistema, lalo na kapag nagsisimula pa lang po tayo. So dapat magkaroon din po tayo kahit manual lang po muna na sistema. So pagdating ng araw, kapag lumago na po yung tindahan natin is pwede na po tayong magkaroon ng mga automated system po, kagaya ng mga POS. So yun po, so kapag lumago na po yung mga tindahan natin, so sa ngayon is manual lang po na sistema muna ang gagamitin natin. So dapat mag-create po tayo ng sarili nating sistema sa ating tindahan para magiging maayos yung pagpatakbo po natin ng ating mga tindahan. So yun po, I hope na meron po kayong natutunan sa word na focus at kung ano yung mga meaning po ng bawat letra nila. Maraming salamat sa panonood ng vlog na ito, and I hope na meron kang nakuhang idea sa vlog na ito, and I hope na makakatulong ang video na ito para sa pagpalago ng iyong sari-sari store business or sa kung ano mang negosyo na meron ka. And I hope na nagustuhan mo ang video na ito, at kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede mo itong i-share, i-like, at kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe po at i-click po yung notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga sari-sari store tips na i-upload. So maraming salamat po, and I hope na focus lang po tayo lagi sa ating mga negosyo or sa ating pagsasari-sari store. Thank you po sa panonood, and God bless po. This is Mr. Green Shop, ang tenderong vlogger.